is a net benefit. Okay, now let's proceed to our last portion of our module, which is the positive and normative statement. Sa positive statement are objective and conclusions based on logic and evidence that can be tested. So sa positive statement, kaya siya sinabi na objective or objects conclusions are based on logic and evidence because ito ay base sa pag-aaral, hindi opinion mo lang, hindi personal views mo lang, hindi value judgment mo na nakabase sa paniniwala mo. Hindi siya ganon. Or sa religion mo, or okay. Ito ay base sa facts. Okay. Na ito ay resulta ng isang pag-aaral o ng isang study. So example ng positive statements is makikita nyo yung cause-effect relationship sa positive statement. So sa pag-aaral sa economics, may maganon tayo. Yung mga result ng economic studies, yung mga result nito at yung conclusions na ginagawa are examples mo of positive statement. Example, employment is caused by a decrease in GDP. Para malaman nyo siya na positive statement, malalaman nyo sa statement na meron tayong cause-effect relationship. Ito yung cause, decrease in GDP ay ang unemployment. Ang unemployment ay dahil sa pagbaba ng GDP. So ito yung cause, ito yung epekto. So ganon yung isa sa mga paraan nyo to confirm that it's a positive statement. Pwede rin na another na attribute ng positive statement is pwede mo siyang i-test by analyzing data between yung GDP mo sa mga ilang taon at unemployment. Kung ganun ngayon nangyayari na pag bumaba ang GDP ay bababa din yung unemployment. Okay, another is para masabi mo na positive statement, you're stating a fact. Okay? Note that also positive statements can also be wrong. But as long as pwede mong i-test yung statement na yon, kagaya nito, pwede mo siyang i-test using available data. So, testable siya. You can test it for further verification, then positive statement siya. Sa pangalawa naman is normative statement from the word norms. Ibig sabihin, ito ay mga statements na kinakapture yung value judgment nung nagsasalita or yung policy maker, and the conclusions are based on value judgment na hindi mo siya pwedeng i-test. So, subjective to. Yung kaninang normative positive statement, siya ay objective. Hindi mo pwedeng kahit against ka dun sa result, okay, wala kang pwedeng i-refute doon kasi yun yung totoo. Okay? Yun ay fact. Okay? Kahit na ikaw mismo hindi mo matanggap. Pero yun yung realidad. Yun yung totoo. Ang normative statement kasi kaya siya subjective kasi nakabase siya sa value judgment mo, sa paniniwala mo, sa beliefs mo. So, subjective siya. So, nagkakos siya ng disagreement. Sige. Patapos na rin. The value judgment na hindi pwedeng i-test. So, example, yung normative statement ay hindi testable. So, example, para makita nyo siya na siya ay normative statement, may mga word na ought to do, or should be, must be, may mga word ganon. Ibig sabihin ng ought to be, should be, must be, ito yung mga nagsasuggest ka or nagre-recommenda ka ng dapat gawin. Okay. So, nangyayari kasi pag nagre-recommenda ka, nagkakaroon na tayo ng bias kung sino yung mas kakampihan ng policy. Like example, noong nakaraan, di ba, yung pag-impose ng price cap sa retail price ng rice, ang mas pinapaboran ng policy na yon ay yung consumer, yung mamimili ng bigas. Pero madedehado mo yung retailer. So, ganun lagi yon pag gumagawa ng policy. May madedehado at may paspapaboran yung isang policy. So, ang mangyayari doon is, doon na pumapasok yung value judgment mo kung sinong mas dapat protektahan. Okay, another na
para makita mo kung siya ay positive or normative statement is may adjective siya. Kaya alam mo, corporate profits are too high. Yung mga words na merong adjective siya. Okay? Paano mo nalalaman na too high? Anong basehan mo ng too high? Diba? Very vague siya. Or sabi mo lang yun base sa sarili mong opinion. So, mahirap siyang i-dispute or mahirap siyang i-test. Kaya ang nangyayari at pag ganito sa normative statement, nagkakaroon kayo ng disagreements. Nagbabangayan kayo. Okay? Because you have different perspective, you have different value judgment, you have different opinions. Okay? So, know the difference. Not uncommon for people to present the argument as positive. To make it more convincing to an audience. So, para makuha mo yung mga kasama mo halimbawa sa Congress na kampihan ka or ibotohin yung pinopropose mo na policy for the benefit of these people like the price recap, gumagamit ka ng positive statement to get their vote. Okay? It's in the positive. This is pwedeng sinasabi niya sa study na mas madaling makikinabang sa price cap na consumer kaysa yung madedehado mo na retailers. At the same time, pwedeng sinasabi na study na yeah. So, alimbawa yung sa ka-opinion page ng newspaper mo and other sa media, pag nasa may mga segment na opinion pieces siya. Okay? Kasi ibig sabihin perspectives niya lang yon. So, pag mga ito more on normative statements. So, ito yung mga kailangan yung aralin, paano maapektuhan ni budget constraint yung choices nyo, kung paano gamitin yung kulang na resources, paano yung opportunity cost, ano si production possibility sponsor, kailan mo masasabi na productive efficient ka or allocative efficient ka, at anong ibig sabihin ng rationality or paano pinapractice sa rationality sa ating mga kailangan tandaan, anong mga examples ng rational decision making, kahit ano ang gamit ng marginal analysis sa economics, and ano ang mga examples ng marginal cost or marginal benefits. So, example kanina is pagkakaiba ng sweldo ng dalawang graduate sa magkaibang degree, and marginal cost is pagkakaiba ng ginastos sa pagpaaral sa dalawang magkaibang degree. And also, you have to distinguish yung anong pinagkaiba ng positive and normative statement. Remember, positive statement can be tested, normative statement cannot be tested. Positive statement as based on facts, meron ka makikitang cause-effect relationship. So, normative statement is nakabase siya sa value judgment. So, siya ay subjective at hindi siya pwedeng i-test.